Sa mga nagre-request ito na po ang Aulon Navi R4. Hindi lang ito basta smartwatch, ito na siguro ang pangmalakasang running watch ni Aulon. So bago natin ito pag-usapan, i-unbox ko muna ito para malaman nyo kung ano ang laman ng box. Tara! Disclosure, itong watch na ito ay pinadala sa akin ng official store ng Aulon para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito ay based sa experience ko. So bago natin to pag-usapan, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pa-subscribe na rin ako. Wala namang bayad to. Malaking tulong ito sa channel ko. Maraming salamat po. Dito sa box, nandito yung pangalan ng brand na Aulon, yung image ng Aulon Navi R4, dual frequency, so makaka-receive na ito ng L5. Free gift na strap. Dito sa gilid, yung app niya na Glory Fit Pro, support Android and iOS. Dito naman yung specs niya ay 1.43 inch, 466 by 466 pixel, AMOLED Retina display, heart rate monitoring, 100 plus sport modes, HD Bluetooth calling, meron din siyang built-in GPS, IP68 waterproof, cover lock, USB magnetic charging compass, at yung usage time niya ay 7 to 10 days. So buksan na natin ito guys. Dito sa box, makikita mo na kagad yung kanyang manual. Yung kanyang relo, tanggalin natin guys. May another box ba dito? Tingnan natin kung anong laman. So, nandito yung kanyang pre-gift na strap. Rubber. At dito ay nylon. May nakalagay na Aulon. So, yung kanyang magnetic charger. May kasama pa siyang screen protector. Yun ang kagandahan kay Aulon. Kompleto Ricardo. May kasamang screen protector at strap. Dito naman guys sa watch, yung kanyang strap ay maraming butas. Dito rin sa kabila. Maganda to sa running at sa iba pang sport kasi yung ganitong style ng strap na maraming butas ay breathable. Yung material ng watch na to guys ay ultra high strength zinc alloy na mayroong dalawang button. Isa dito sa baba at dito sa taas. Yung sa taas guys ay pwede mong paikutin. Tapos meron siyang built-in flashlight. Yung kanyang heart rate sensor ay may tatlong leads. Isa dito, dalawa, tatlo. Yung kanyang glass guys ay wala silang nilagay na specification kung ano ang material nito. So, ingat-ingat na lang sa paggamit nito. So, buksan na natin ito guys. Nandito yung power button niya. I-press lang natin ng 3 to 5 seconds. Ayan, may lumabas na, nag-vibrate. Guys, na-connect ko nito sa kanyang app kaya hindi na ako naka-select o nakapili ng mga language. Kapag tinitingnan ko guys yung display nito, ang clear ng glass. At yung mga design guys, napaka-sharp. Kapag swipe natin pababa, makikita natin yung setting. Tapos pwede natin dagdagan kung ano yung gusto nating ilagay na setting. Kapag swipe natin pataas, makikita natin yung widget tulad nitong activity, music control, heart rate, blood oxygen, blood pressure, stress, weather, alarm, sleep, workouts, women health, barometric altimeter, stopwatch, timer, word clock. Kapag sinwipe natin pa kanan, makikita natin yung notifications. Kapag sinwipe natin pa kaliwa, makikita natin yung app list. So, tingnan natin ang mga app list nito. So, nandito yung call, contacts, call log, keypad, SOS. Daily activity, calories, step, kilometers, workout. Tulad ng outdoor running, outdoor walk, indoor run, outdoor cycling, indoor cycling, pool swim, open water swim, triathlon, mountaineering. Nandito pa yung mga workout na pwede niyang i-monitor. Dito sa winter sport, meron siyang 12 type tulad ng ice skate. Sa fitness exercise, meron siyang 50 type tulad ng trail running, strength training. Dito sa ball game, meron siyang 28 type tulad ng basketball, badminton.
Dito sa water sport, meron siyang 22 type tulad ng water sport, sailing, surfing. Dito naman sa dance, meron siyang 10 type tulad ng belly dance, jazz dance. Dito naman sa extreme sport, meron siyang 9 type tulad ng skateboarding, climbing. Dito naman sa recreational sports, meron siyang 24 type tulad ng roller skating, martial arts. Dito naman sa other, meron siyang 9 type tulad ng gardening, housework, in vehicle, meditation, steel, tilting, and wheelchair. Workout records. So, nandito nakalagay yung mga ginawa mong workout. Heart rate monitoring. Tingnan natin dito sa setting. May nakalagay sa kanyang automatic heart rate measurement. May mga setting dito na pwede mong i-on or i-off. Sleep monitoring. Mayroon dito nakalagay na sleep stage, bedtime, wake up time. Blood oxygen monitoring. O, tingnan natin sa setting. May nakalagay ditong automatic blood oxygen measurement in 10 minutes. Blood pressure. So, meron siyang systolic tsaka diastolic. Music control. So, dapat nakakonect ito sa phone natin para makontrol niya yung music. Voice assistant. So, dapat nakakonect din sa phone. Weather. So, dito sa weather niya, merong UV index, humidity, air quality. At pang isang lingguan ito na weather. Compass. So, yung compass niya ay may kasamang elevation tsaka air pressure. Barometric altimeter. So, nandito yung mga data niya. Tulad ng altitude. Breathing exercise. Word clock. Notifications. Stopwatch. Alarm. O, pwede tayo mag-add ng alarm. Timer. Calculator. Remote shutter. So, dapat nakakonect din sa phone. Flashlight. So, ito yun. Find phone. Women's health. At setting. Ang features naman ito guys sa outdooran ay by goal na pwede mong iset. Halimbawa, gusto mong tumakbo ng 40 minutes or 60 minutes, isa-set natin. So, lagyan natin sa 60 minutes. Ayan. Kung gusto mong lagyan ng interval reminder, lagyan mo ng heart rate alert. Kung gusto mong ilagay sa 130, pwede. And then, okay. So, pwede rin gawin by distance. Kung halimbawa gusto mong tumakbo ng 10 km. And then, okay. Ganun din, nakalagay din dyan kung ano yung heart rate alert. Or by calories. Pwede mong iset dyan. Sabihin natin 500 calories. Yan. Ganun din yung heart rate alert. Then, okay. Ito naman yung data page na kapag tumatakbo ka. So, nandito yung signal ng GPS. Yung oras. Heart rate BPM. So, current heart rate BPM to. Nandito yung indicator kung anong zone ka. So, 5 color. Pace. Distance. Duration. So, swipe pa natin. So, nandito yung calories burn. Step. Cadence. Stride length. Yung pag-test ko dito sa pag-connect sa GPS satellite ay dalawang senaryo. Sinubukan ko ito sa ilalim ng puno at sa open ground. Tingnan nyo guys. Subukan natin dito sa ilalim ng puno kung gaano siya kabilis connect sa GPS satellite. So, tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 seconds. So, ilang seconds kaya dito sa open ground? So, subukan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 5 seconds. So, kung tatanungin mo naman ako sa opinion ko sa pag-connect nito sa GPS satellite kung goods ba? Para sa akin, yes, mabilis na rin yan, goods na rin yan. Subukan natin yung ano nito, yung algorithm ng pace. Tingnan natin.
Pass muna tayo. Sinubukan kong itakbo ito ng mabilis na pace sa short distance, mga 250 meters. Nakita ko ng pace dito ng 3 minutes to 4 minutes pace. Nung matapos na yung takbo ko, nakita ko ng average dito ng 4 minutes to 16 seconds na pace. At masasabi ko na maayos din ang pag-track nito sa pace natin. Sa ngayon, ang masasabi ko dito as a runner, wala pa rin siyang interval training. Hindi pa rin pwede mag-sync dito ng training plan. At wala pa rin siyang B-Auto Max. Sana din i-upgrade nila yung software nito kasi kapag tumatakbo ka, walang option doon na pwede mong buksan yung built-in flashlight nito. So, ang gagawin mo kapag tatakbo ka, bubuksan mo na kagad yung kanyang built-in flashlight and then saka mo i-connect sa GPS. Parang ganito, naka-auto run and then nakabukas yung built-in flashlight. Sana magkaroon ng option na pwedeng buksan at pwedeng i-off habang naka-outdooran. Sa mga nagtatanong kung pwede ito i-connect sa Strava, yes, pwede. Sa ngayon, nasa 4,000 plus ito. Ilalagay ko sa description ng link kung saan magbibili. Maraming salamat sa panonood at run safe.